tama ba o okay lang ba na maging social climber? Ito, medyo interesting topic 'to ngayon. Kasi 'pag sinabing social climber ka, negative ang perspective ng tao, 'no? Negative ang impression nila, masyadong feelingera. Yun yung sabi ng marami at yun yung impression ng marami sa kultura nating Pilipino. Kasi nalagyan nila ng term na social climber. 'Pag sinabing social climber, yung mahilig kang makimingle, makibanding kahit hindi mo naman kalibel yung mga tao. Madalas nasasabi yan, syempre, 'pag lagi kang sumasama doon sa mga mas asensado sa'yo. Pag lagi kang sumasama doon sa mas angat sa'yo. So, yun yung term nila, social climber. Okay lang ba yung social climber? Actually, kung gusto mo talagang maging successful sa buhay mo, you have to mingle and get along with successful people. Kung gusto mong umangat ang estado ng pamumuhay mo sa buhay mo, kung gusto mong matuto ng mas maraming bagay, kung gusto mong umasenso kagaya nung pag-asenso ng mga kaibigan mo, kung gusto mong ma-achieve yung success na na-achieve ng mga successful na tao, kailangan mo talagang makibagay o makisama o makipagkaibigan sa kanila. Magiging masama lang yung pagiging social climber kung ipinipilit mo yung sarili mo na magpakasosyal ka at magpaka-extravagante ka nang wala ka pa namang nararating sa buhay mo. Pero yung makipagkaibigan ka, makipagmingle ka, kausapin mo yung mga successful na tao, isa po yan sa pinaka-importanteng prinsipyo kung gusto mong magtagumpay sa buhay. So technically, hindi masama maging social climber. Kasi doon sa mga asensadong tao, pag sila yung kakwentuhan mo, marami kang mapupulot na aral sa kanila. Marami kang makukuhang ideas sa kanila. Marami kang makukuhang good traits, good habits ng mga successful na tao. At pag na-adapt mo yon, nakokopya mo yon, na-ia-apply mo sa sarili mong buhay, mataas ang tsansa na kung may gagawin kang hanap buhay, may gagawin kang negosyo, magiging kagaya mo sila. Kasi wala ka namang ibang option eh. Kanino ako makikinig? Doon sa mga taong hindi successful o sa taong successful? Kanino ako makikipagkaibigan? Doon sa kaibigan kong standby na marites ang lakad araw-araw? O doon sa kaibigan kong ang pinag-uusapan namin positibo? Ang pinag-uusapan namin hanap buhay? Ang pinag-uusapan namin pamilya? Ang pinag-uusapan namin kung paano magkaroon ng masayang buhay, asensadong buhay, at marangyang buhay? Yan lang naman ang pipiliin natin, di ba? Hindi masama na makipagkaibigan tayo sa mas mababa sa atin. Hindi masama na makipagkaibigan tayo sa mga taong kalibel natin. Pero ang sinasabi ko lang, if papipiliin ako, saan ko ibibigay yung mas maraming oras ko? Saan ko ibibigay yung mas maraming effort, mas marami kong oras na pwedeng ibigay? Ibibigay ko doon sa mga kaibigan kung may napupulot ako. May nakukuha akong maganda. Marami kasi talaga na sabihin na nilang social climber ka nga, ambisyosa ka masyado kang feelingera o feelingero. Okay lang yun. Okay lang na sabihin sa'yo ng maraming tao yan. Okay lang na i-bash ka ng maraming tao tungkol dyan. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo naman sa sarili mo na sumasama ka lang doon sa mga taong makakatulong, makapagbibigay ng mas maraming impormasyon, idea, makakapagbigay sa'yo ng maraming inspirasyon para makuha mo yung pangarap mo sa buhay mo. Pag sumasama ka kasi sa successful na tao, hindi ka nananatiling ambisyoso at ambisyosa. Hindi ka nananatiling feelingero at feelingera. At darating na araw na maaabot mo yung tagumpay mo kasi may mga nakakasama kang tao na nagiging successful. Sabi nga nila like attracts like. Kung sino yung lagi mong kasama, kung sino yung lagi mong kakwentuhan, eventually ma-adapt at ma-adapt mo yan. So yun po yung gusto kong maintindihan natin na huwag tayong mahiya. Pag may nagtatagumpay tayong kaibigan, tanungin natin paano niya nakuha yung tagumpay na nakukuha niya sa buhay niya. Paano siya naging successful? Ano yung mga ginawa niya? Pwede rin natin i-adapt sa buhay natin yun. Yung iba kasi maraming tao, busy saan? Sa marites. Mare, anong latest? Anong latest sa balita? Anong latest sa politika? Anong latest sa mga chismisan sa kalye? Anong latest sa kapitbahay natin? Mas gugustuhin ko nang maging social climber ako kaysa magkaroon naman ako ng crab mentality. Kasi yan lang naman yun eh. Ano pinagchichismisan sa kalye? Yung buhay ng may buhay. So crab mentality. Ano ang pinag-uusapan ng mga mayayaman? Kung paano magiging successful, kung paano yayaman, kung paano tayo magkakaroon ng mga bagong kliyente, kung paano tayo magkakaroon ng mga bagong project, kung paano natin mapapalago yung negosyo natin, mas pipiliin ko na yun. Kaya, importante sa buhay na we choose our circle. Kailangan sa edad natin na to, namimili na tayo. Lahat kaibigan natin. Lahat pwede natin pakisamahan. Pero, dito ko magbibigay ng mas maraming oras, mas maraming atensyon. Dito ko sasama sa kanila kasi yung kwentuhan nila maayos eh. Yung kwentuhan nila magaang sa buhay, nakakatulong sa pamilya. Pwede kong ipangtusto sa mga anak ko, sa pamilya ko, yung matututunan kong idea sa kanila. Sa mga marites, wala akong makukuha doon. Kaya marami hong taong hindi umaasenso talaga sa buhay nila. It is all because yung idea at yung nakapasok sa memory card ng isip nila, puro mga walang substance, negative. Kaya importante yung ganitong grupo natin na kahit papano, sa circle natin
dito, nasasabi mo yung pangarap mo sa buhay mo. Kasi pagdating nga sa labas, corny na yan eh. Subukan mo mamaya kalabitin yung nanay mo, Nay, makukuha ko na yung pangarap ko sa buhay ko. Magdududa yan eh. Ano na nangyayari sa'yo? Nalipasan ka ba ng gutom? Kumain ka na ba? Usually, pag pinag-usapan sa labas yung tungkol sa pangarap, tungkol sa gusto natin marating sa buhay natin, ano nangyayari? Mga tao hindi sanay. Bakit? Karamihan sa atin, nakaprogram tayong maging mahirap. Paano mo nasabi sa Raymond na nakaprogram tayong maging mahirap? Sa pelikula, ang mayaman, kontrabida, ang mahirap, bida. Mga superhero ng Pilipino, si Captain Barbell, si Darna, si Super Ingo, puro lahat may hirap. Captain Barbell, basurero. Si Darna, normal na tao. Pagdating sa Amerika, ang mga superhero nila, sino? Si Batman, bilyonaryo. Si Superman, maayos ang pamilya. Si Iron Man, bilyonaryo. So, ibig sabihin, sinet tayo na pag mahirap ka, okay lang na maging mahirap. Eh, hindi naman okay maging mahirap. Kailangan nating umasenso. At isa sa pinaka-importante na pwede nating ikasenso is kung may kaibigan ka na nararating yung success na gusto mong marating sa buhay mo. Kasi susundan mo na lang eh. May pattern na ituturo niya sa'yo. O dito tayo, ito yung gagawin mo. Step by step. Ito yung dapat mong gawin. Ito yung mga hindi mo dapat gawin. Ito yung mga pupwede sa negosyo mo. Pag sila yung mga taong kausap mo, matutulungan ka niya sa pag-asenso. Eh yung mga tao sa labas, yung mga crab mentality kung mag-isip, yung mga mahihilig sa chismisan, kaya lang naman yumaman yan. Kasi ganito eh. Kasi ganyan eh. Mahilig kasing makiki-social climb yan eh. Mahilig kasing makibingle, makibanding sa mga mayayaman yan eh. And so what? We really have to mingle with those people na masarap kausap, na nagtatagumpay sila sa buhay nila. So, para sa akin, napaka-importante niya. Millionaire mindset versus poor mindset. Totoo yan. Nag-uumpisa talaga yan sa setting ng utak natin. Alam ko, narinig nyo na to sa maraming videos, sa maraming mga influencer, or sa maraming mga kung ano-ano mga contents na nakikita natin all throughout social media, maybe sa TV, maybe sa kaibigan natin. Pero that is totally true. Sabi nga nila eh, birds with the same feather flocks together. Maniwala ka, pagka sumama ka sa mga addict, malamang ang ending mo, lulong ka. Pag sumama ka sa mga taong punong-puno ng pangarap sa buhay nila, wala kayong crab mentality. Given na hindi pa nila nararating yung mga pangarap nila sa buhay nila, pero lahat kayo, naghihilahan kayo pataas. Eventually, magbubukas ang pintuan ng oportunidad sa inyo. Kasi yun ang hinahanap ninyo. Yun ang ina-attract ninyo sa buhay ninyo. Pare-parehas kayo. Ang isang tao may enerhiya. Ang maraming tao, mas malakas ang enerhiya niyan. Mas malakas ang attraction niyan. So it's really important to get along with successful people. Spend your time with them, mingle with them, ask kung ano yung ginawa nila, ask about kung ano yung proseso na pwede mo ma-apply. Maniwala kayo, ang mga mayayaman, marami sa kanila yung mababait, matitinong tao. Hindi totoo na yung mahirap, lagi silang mabait. Minsan, kung sino pa yung mga walang pera, kung sino pa yung walang sinabi sa buhay, sila pa yung masasamaang ugali. Hindi ko nilalahat pero minsan sila yon. Minsan yung mga mayayaman, yung mga asensadong tao, makikita mo, sila yung tumutulong sa mga charity, sila yung nagbibigay sa maraming tao, sila talaga. So I hope na may natutunan tayo for today's lesson.